Yo, what's up mga kabutingting? Yan, good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, mayroon tayo ditong nahanap na gagawing electric pan. Yan, nakalagay ay dual, pero yung loob, ano yung nasa loob te? Ha? Ayan, Hanabishi daw, sabi ni ate. Yan, at bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. Yan, labas lang natin yung nasa loob mga kabutingting. Sipa. O, yan na. Bagong-bago mga kabutingting, pero sira na kagad. Assemble muna natin. Ito lang yung i-assemble natin. Hindi pala kita. Yan. Ayan. Ito lang. Yan o, napakatigas. Halos hindi maikot. Ito natin i-assemble. Mamaya natin i-assemble. Baba ko lang yung aking tripod. Yan. Tapos yan, tester lang natin ito. Kung ito ba ay may power pa. Bagong bago. Pulang pula pa yung hasang nito. Ang brand nito ay Hanabishi. Yan, on lang natin yung ating tester. Select lang natin sa OL. Ayan, kitang-kita. Tapos switch lang natin. Ayan, mayroon tayong nare-reading na 832 ohms. So, ibig sabihin, good ang motor nito. Pero, hindi lang siya makaikot dahil napakatigas. So, ito ay ating babaklasin. So, dito mga kabutingting ay pinas forward ko ito. Yan, at kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At kunting kahilingan lang mga kabutingting, baka pwedeng wag po nating i-skip yung ads. Ayan po ay napakalaking tulong nyo na para sa akin. At kung pwede rin ay palike naman mga kabutingting at pakishare na rin itong video na ito kung magugustuhan mo. At yan, mega love shoutout sa inyong lahat, lalong-lalo na sa aking mga silent viewers, organic viewers, mga kaibigan sa YT. Yan, mega love shoutout sa inyong lahat. At pasensya na, hindi na muna ako mag shoutout dahil itong video na ito ay mahaba ito. Kaya mega love shoutout sa lahat. Nabingkong mga kabutingting, oh. Try daw natin ikutin yung shafting. Nako, maganit talaga. Kahit napakatigas. Kala ko ito lang yung dahilan dahil nabingkong talaga. Dahil ito sa init kaya nagkaganito. Yan, gagamit lang tayo ng clutch screw. Sukitin lang natin ito. Yan. Hindi tayo mahirapan. Yun. Nako, napakatigas. Balik natin. Tanggalin natin yung C-clip o yung pinaka-stopper ng LC. Tapos lilihain natin yung shafting bago natin ilabas yung ihi o yung pinaka-shafting nya. Baka mamaya ay okay pa yung bushing sa harap, nang sa ganon ay hindi masira yung kanyang bushing pag hindi natin ito lilihain yung pinaka-ihi nya. Kaya kailangan nating lilihain muna yan. Yan, lilihain lang natin. Yan, yan. Tapos pwede na natin itutulak. Yan. Tapos yung mga tali sa cable tie ay medyo delikado dahil nagkaputol-putol na yung kanyang cable tie. Kaya kailangan ay dahan-dahan lang. So gagawin natin ito para lumusot. Yan. Putulin na natin ito. Or tanggalin na lang pala natin dahil maluwag lang naman, pero puputulin na rin siguro natin yan dahil pinutol ko na. Yan, ito ay dahan-dahan lang pagka kailangan mong ilabas dahil pag mabigat ang kamay mo nito dahil nagputol-putol na yung
cable tie na nakatali sa dugtungan ay siguradong mapuputulan yan. Dahan-dahan lang. Mahirap to pagka ganito. Pag dito kasi nag-stack up siya sa likod. Napakatigas. Hirapan ako lumusot yung capacitor Yan, putol na. Mahirap pag hindi putulin. Baka madisgrasya pa yung pinaka-motor niya. Yan, ito ay ating itatali muna. Ito yung uunahin natin kasi ito yung medyo komplikado. Tali lang natin at ito yung gagamitin nating tali, hindi cable tie. Ayan na, natali na. Pwede na yan. Tapos ito, lalabas lang natin. Dumikit na yung bushing niya sa pinaka-ehe. So, automatic, papalitan na natin yan. Yan, ito yung ating lalangisan. Ikot-ikutin lang natin. Gamit tayo ng vice grip. Kinalawang ito. Kinalawang. Wala pa naman ako nakitang masyadong groove dito, pero papalitan ko na ito. Labas lang natin ito. Yan, dilihain lang natin yung shafting. Ayan. Makinis na makinis. At wala pa itong groove mga kabuting-ting. Ayan, no? Wala pa itong groove. Kung sa baga kinalawang or nag-stack up lang yung pinaka-bushing niya. Pero papalitan ko na ito dahil sobrang kalawang. Yan, gamit tayo ng flat screw. Huwag na natin tanggalin yung pinaka-lock ng bushing. Angat lang natin. Yan, tapos kuha lang ako dito ng pamalit. Ayan. Lagay lang natin. Ayan. Tapos tulak lang natin ito. Ayan. Tapos gagalawin lang natin yung bushing. Ay, patay. Nagagalaw mga kabuting-ting. Pag mga ganyan, magagalaw yung bushing kahit nakalock na. Hindi pwede yan. So, tanggalin lang natin itong bushing. Yan. Kailangan natin itong ilalabas yung kanyang lock. Kasi kung hindi natin ilalabas yan, hindi ito maglalock siya ng ano. Ayan. Yes, na yan. Gagamit lang tayo ng side cutter o kaya pliers. Ako side cutter lang yung ginagamit ko. Kukuha pa ako ng ano, ganito lang natin ito para maayos yung pag-lock sa bushing. Ayan. Balik natin yung bushing. Tapos langisan lang natin. Ayan. Balik lang natin yung lock. Yan ako. Pupukin lang natin. So ayan na. Galawin natin yung bushing. Ayan, hindi na magagalaw. Oh. Hindi katulad kanina. So balik na natin ito. Ayan. Tapos check na rin natin itong capacitor. Good pa ba ito? Ayan, kitang-kita. Ito ay 1.5 microfarad. Tingnan natin. Okay pa ito. 1.4 pa. Okay pa ito. Huwag naman na nating palitan yan. Yan. Ito i-assemble natin. Tapos, bago natin i-assemble, langisan muna natin yung pinaka-foam niya. Balik na natin ito. Ito, dahil
pinutulan ko na ng isa, putulin ko na rin yan lahat. Baka mamaya magkaroon pa ng ano ba, madidisgrasya pa. Puputulin ko na lahat. Ito naman ay para sa akin wala itong silbi. Ayan na. Lagyan lang natin ng langis magkabilaan, tapos lagay natin dito. Bakit ayaw? Nangyari? Ayaw na mga kabuting-ting. Nangyari nito. Ayun. Ako, napakaliit ng space. Halos walang space. Bawasan natin ng ito. Bawasan natin ng space. Ito na lang tayo sa likod. Yan, yung makapal-kapal yung tinanggal ko. Tapos balik natin. Ayan. Tapos silahin lang natin. Okay na ito. Hindi katulad kanina. So balik lang natin yung mga tornilyo. Pupukin lang natin para malain yung shafting. Ayan, napakalambot na. Okay na yan. Okay na. Tapos ito, dahil ayan o, mukhang hindi na ito tatagal dahil labing kong na yung pinaka tornilyohan niya. Ayan o, hindi na siya straight, na curve na. Tingnan lang natin kung hindi ba iikot ba yung shafting pagka ilagay natin pa ito or ibabalik. Okay pa naman, malambot naman. Kaya kung papalitan na natin ito, hindi na ito tatagal, papalitan na lang natin. So yan, bali ito yung ating ipapalit. Dami pang grasa sa loob oh. Ito second hand lang pero mas matibay naman ito kaysa doon kasi ito ay aluminum or pondedo. Ito kasi ay plastic at kung ipipilit ko ito baka mamaya mababasag na rin ito at hindi na magsuswing. Kaya papalitan na lang natin. Tanggalin lang natin ito. Yan. Tapos lipat natin ito dito. Ganyan lang. Tapos tornilyo lang natin. Yan. Tapos kabit lang natin ito. Ito sa junk shop ko lang ito nabibili mga kabuting-ting kasi dito sa amin mahal yan. 100 mahigit. Kaya sa junk shop lang ako bumibili ng mga ganyan. Yan natin. Okay. Balik lang natin yung tornilyo swing arm. Yan. Tapos papainit muna tayo ng hinang dahil yung kapasitor pinutol ko. Ayan, nakainit na ako ng hinang. Assemble muna natin ito habang nagpapainit ng hinang. Ayan, tanggalin muna natin itong isang tornilyo na ito. Hindi ito para dito. Ayan. Lagay na natin ito. Yan, balik lang natin itong cover niya sa pangharap. Okay na yan. Yan, lagay lang natin ito. Habang nagpapainit tayo ng hinang. Yan, napakalambot na. Tapos itong capacitor na ito, yan, ito ay hinang ko lang yan dyan. At yung paghinang nito o pagdugtong hindi ko na ipapakita, madali lang idugtong yan. Tsaka marami na rin akong upload yan kung paano idugtong, basta kahit magkabaliktaran yan ay walang problema.
So ayan, bali na idugtong ko na at nalagyan ko na rin siya ng electrical tape. Sunod, dito na lang natin ito sa taas. Huwag na natin ilagay dito sa gilid. So ayan, saksak ko lang dito yung power cord, tapos papatayin muna natin. Ayan, nakasaksak na dito yung power cord. So ngayon ay pihitin lang natin. Ayan, ikot siya kaagad. Number 1 yan. Ayan. Number 2. Number 3. Okay. Tapos ito ay takpan na natin. Yan, final testing natin. Number 1. Para yata ayaw mag-swing. Swing pala. Lagyan natin sa number 2. Number 2 na yan. Number 3. Ito ito mga kabuting-ting. Uy. Yan, bali ako ay maghahanap pa ng customer mga kabuting-ting. Maaga pa. So stipot lang muna kayo dyan at continue ko ito. Ako pa ay makahanap pa ng customer. So yan, stipot lang. Yan mga kabuting-ting, nakahanap din ulit ng customer. At washing machine. Ito ay Sanyo. Ayan o, 8SW-800 SQ. Ito ay Shockmatic. 8 kilograms yan pag mga 800 ganyan, 8 kilograms. Ito ay Shockmatic, ang ginagamit na wash timer. Ito ay twin tab. At ito, ang reklamo nila sa akin ito ay ayaw na daw gumana. At mayroon na nitong tumingin at yung findings ay kapasitor. So tingnan natin ito mga kabuting-ting. Ayan o, kung nakikita nyo yung likod ay bukas na. At kukuha muna tayo ng gamit dahil hindi pa ako nakapag labas ng gamit. Oo sir, ito nga pala yung may-ari, si sir. Ay, dali lang, hindi pa kita. Ayan o, ayan. So, may tumingin na daw nito mga kabuting-ting. At sabi ko nga ay ang findings ay kapasitor. So, ngayon ay try natin ito. Dahil, yan, hindi na tayo magbukas sa likod. Dahil, yan o, pinakailaman na. Una ay i-check natin yung kapasitor. Tanggalin lang natin yung mga close end wire connector nito. Layo ko lang yung aking tripod para kitang kita sa mata. Yan. Ayan na. So, ito na yung linya ng kapasitor. Ayan, ito. So, yung dalawang dilaw ay para sa washing machine at itong gray at saka brown ay para sa spin dryer. So, testerin lang natin yan dahil yung pinaka-findings ay kapasitor nga. Try natin. Itong kapasitor nga ba ang problema nito. Saksak lang natin itong ating test probe. Tapos, on lang natin. Select natin sa capacitance. Ayan. Tabing pa. Ayan. Kitang-kita sa mata yung aking tester. Una, dito tayo sa linya ng para sa washing. Itong dalawang dilaw. Tingnan natin. Ito ay 10 UF. Papakita ko lang sa inyo mamaya. So, ibig sabihin, mayroon pa tayong nare-reading na 10.17 or 15. So, ibig sabihin, ayan, 10.17 talaga. Magulo tong aking tester. Ayan. Basta ayan ay good yung para sa washing. So dito tayo ngayon sa para sa dryer. Isa lang pala yung kapasitor. Oh, isa lang sir pero dalawa yung dinadala. So dito tayo sa linya para sa dryer, itong kapasitor na para sa dryer. Yan, mayroon tayong na-reading na 4.55. Tingnan natin kung ilan ang mga nakalagay dito. Yan. Sa washing machine, para sa washing machine ay mayroon ditong 10 UF. Yan, at para sa dryer naman ay mayroon ditong 4 UF. So ibig sabihin ito ay good pa lahat. So ngayon ay dito tayo sa linya ng motor para sa washing. I-select naman natin itong ating tester sa OL. Yan. Tapos kukunin lang natin yung wire. Tapos mamaya pagbalik nito patay na si Inteng. Dahil hindi tinatandaan. Ayan. Dito sa una tayo sa ito yung motor sa washing. Yan, kung nakikita nyo papuntang motor ng washing. Dahil ito pa lang ay para sa washing talaga ito.
So yung yung isang test probe, ilalagay lang natin yung wire dito. Tapos yan. Ayun. Motor, wala tong reading. Dito sa kabila, wala din. So ibig sabihin, motor ang problema nito. Ayan, oh. Wala tayong na-reading. Okay naman yung ating tester. Oh, ayan, oh. So dito naman tayo sa linya ng dryer. Common nito ay kulay black. Line capacitor ay kulay gray. Wala pa rin tayong nare-reading. Dito sa single capacitor, ito yung brown. Wala pa rin. So lahat ay motor. At kakausapin ko muna yung may-ari kung ito ay papagawa. So ayan, bali ito ay ipaparepair muna ni sir. Binigyan ko siya ng option kung re-repairin ko. Bawat isang motor nito, ang single ko ay 650. Ang isang motor ng washing 650, tapos ay spin motor 650. Kasi ang motor dito sa amin ay 1250, motor ng washing machine. Sa dryer naman ay 1150. So nagkausap kami, ang single ko nito sana ay 13. Pero kung hindi naman ako pinahirapan sa pag-repair or sa paghahanap ng puto, or kung sa baga makikita ko kagad ay yan. Bali ang sisingilin ko ay 1,000 lang. Pero kung medyo mapahirapan, papatawarin ko na lang si sir kahit walang kasalanan. So ito ay tatanggalin ko muna yung dalawang motor mga kabutingting, at yung pagtanggal niyan siguro ay hindi ko na ipapakita. Kasi madali lang naman ang pagtanggal niyan. Una ay tatanggalin mo lang yung tornilyo paikot nito. Sunod, mayroon naman akong mga upload dyan, kaya madali na lang yan. So tatanggalin ko muna yung dalawang motor. So yan, bali yan na ito yung motor ng washing machine, at ito yung motor ng spin dryer. Uulitin ko lang ngayon sa pag-tester ito mga kabutingting, para tayo ay magiging pair dito. Yan, select natin ito sa OL na magpas. Yan. So una ay ito yung para sa washing machine. Yan, itong linya na ito. Ayan. Ulupot lang natin yung isang test probe. Tapos ulitin lang natin. Ayan, wala talaga tayong nare-reading. Ito wala din. Kahit ipagsama natin yan ay wala tayong nare-reading sa motor ng washing machine. Dito sa dryer, ganon din to kanina ay wala din. Pero ipapakita ko lang sa inyo para magiging pair ako dito. Pagsama ko na itong brown at saka kulay gray. Ayan, oh, wala talagang reading. So ito ay sa palaran lang ito mga kabutingting. So itong unang titirahin natin ay itong washing machine. So ito ay ating babaklasin. Yan, lipat ko lang yung aking tripod. Yan, gamit tayo ng T na 10mm at saka 8mm. Unang gagamitin natin 10mm. Yan. Bali niluwagan ko lang yung nut. Sunod ay dito tayo sa 8mm, kaso ay sumasablay na itong aking T na 8mm. Kaya kailangan ko nang pukpukin muna. Ayan. Oh. Nako, ito mahirap. Sumasablay na kasi ito. Naghahanap na ito, siguro nasa mga basta matagal na ito sa akin. Pukin lang natin para makakapit yung aking yung ulo niya. Ayun, umikot din. Buti, malambot lang. Ito, may tagas na rin konti yung pinaka gear case nya, pero hindi ko muna yan papalitan dahil dalawang tindahan dito sa amin ay walang flower. Kaya hindi ko muna papalitan yan. Pero kung gusto ng mayari papalitan ay saka na. Basta ang importante nito ay pa-underin ko lang. Ito yung flower ito? Oh, yan gear case nya. Oh, sir. Yan, gamit lang tayo ng vice grip at saka pako na concrete nail. Ipit ko lang yung concrete nail dito sa aking vice grip nang sa ganon para hindi siya tatalasik. Hindi tayo makadisgrasya. Ayan. Sunod, tatanggalin lang natin yung 4 na rimatsi. At sa mga nag-comment sa akin, kung bibili ako ng barina, hindi ako bibili ng barina kung para lang sa rimatsi. Dahil ang pagtanggal ng 4 na rimatsi ay napakadali lang. Pero ako ay nagpapasalamat pa rin sa nag-suggest sa akin. Ayan na. Tanggalin lang natin. Napakahaba naman ito. Yan. Kung nakikita nyo, sir? Anong kasi pangalan sa vlog mo? Ting. Oo, sir. Yan, kung nakikita nyo ay mayroon siyang itim-itim. Yan, o, paikot yan. Pero ayan mga kabutingting ay hindi yan sunog. Kaya lang yan siya umitim dahil dito sa stator. Yung pag-spray siguro or yung pagpintura nitong stator ay nabugahan din yan.
Kaya siya umitim. Pero yan ay hindi po sunog. So ayan. Gagamit tayo ng panghinang at nakasaksak na yung aking hinang. Puputulin lang natin dito banda. Yan. Ito dahil lahat ng wirings niya sa tatlo ay wala tayong nare-reading. Ito sa palaran lang talaga ito mga kabutingking. Maswerte na tayo nito kung mapapagana. Ganun lang naman talaga buhay. Swerte-swertihan lang. So tatanggalin lang natin yung tali at gumamit naman ako ng panghinang. Nang sa ganun ay hindi ako makagasgas ng hibla. Yan yung aking purpose kung bakit panghinang yung aking ginagamit sa pagputol ng tali. At mayroon pa. Putulin muna natin ito. Ayan. Lipat ko lang aking yan. Tapos kuha lang muna ako ng karton. Sasapinan natin ng karton. Ayan, sapinan muna natin ito ng karton. Ayan. Tapos dahan-dahanin lang natin ito. Sana makita natin yung mga nag-uumido nito kagad. So dito tayo mag-una sa fuse dahil wala tayong nare-reading lahat. Alam ko kung anong tawag dito, fuse nga ba o ano? Hindi naman kasi ako nag-aral nito. Ayan, mayroon na ako nakitang putol. Ayan o, ito. Ayan o, ayan. Pero dapat dahil isa lang ang putol, dapat mayroon tayong marireading sa dalawa kasing linya sa dilaw, dapat mayroon tayong marireading sa isa. Baka ito ay putol din. Try lang natin. Gamit tayo ng side cutter para matanggal natin yung wire. Yan. Ayan o, putol. Dito sa mga wire na ito, good naman. Babalatan lang muna natin ito. Yan, babalatan natin. At kukuha muna ako ng gunting. Yan, meron na ako ditong gunting. So, ito ay ating balatan lang para hindi tayo mahirapan sa paghila ng wire. Ayan. Para magkaroon siya ng allowance ba. Ayan, babalatan natin. Ayan. Okay naman ito dito. Walang problema. Ito yung putol. Ito ay nakakabit dito. Putulin na natin dahil nag-uumido na. Gamit tayo ng shed cutter or plies. Yan, plies lang yung gagamitin natin para hindi tayo mahirapan. Gaganituhin lang natin ito. Yan, sa bagong mapadpad dito sa aking munting channel. Yan, ito ay pakikipagsapalaran lang. At mayroon nang nag-uumido. Ayan o. Putulin na natin yan. Yan. Tapos itong isa, tanggalin din natin. Ito. Ayan. Ito, mayroon ding nag-uumido. Ayan o. Nag-uumido na rin. Putulin na natin. Ayan. Tapos balatan lang natin ito. Yan, mayroon pang nabalatan, no? Oh, ayan, puti-puti. Ito, ayan. Puti-puti. Balatan natin yan. Ay, buwang, bakit ba dito ako nag-ano? Wala palang talas yan dyan. Kaguwang ka talaga, ting. Bang! Okay na yan. Ganon din tong isa. Aluminum kasi ito, sir. Ha? Aluminum. Mapudpod siya. Labi na og dili gamiton. Ayan. Ito isa, babalatan din natin ito. Yan, ito. Papuntang sukat. Ayan. Tapos tester natin itong fuse. Putulin na natin ito. Balatan muna natin bago natin tester yung fuse. Ayan, balat na lahat. Ngayon, gagamit tayo ng tester. Tester muna natin yung fuse nito, o ewan ko kung anong tawag niyan. Ito, yan, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Comment nyo na lang. On lang natin itong ating tester. Ayan. Medyo hindi kita. Ayan, kitang-kita. Balatan pala muna natin ito. Ayan. Tapos,
Nakakabit naman yung isang linya sa fuse. So yung test probe ay dito, yan dito. Tapos ito ay dito. Oh, good naman ang fuse. Walang problema. So ito, pagtagpuin lang natin ito or pagsamahin. Yan, at ipupulupot natin ito doon sa walang kiss-kiss hanggang sa dulo. Pulupot natin. Sunod, tester natin. Wala naman ako nakitang nag-uumido. Tester lang natin. Ayun, mayroon na tayong nare-reading. Yun, 25.6. Dito, ayun, mayroon na rin 26. Naku, nag-UL. Ayun, 25.9. Dito, mataas ah. Magulo tong aking tester ah. Ayusin lang natin. Nako, patayin nga muna natin. Kaguwang na ito. On lang natin ulit. Magulo yung aking tester, pasensya na. At hindi nyo pala masyadong kita ang aking ginagawa. Yan, silik natin ito sa OL. Dito 27. Yan, 27 or 26.9. Dito 26. Basta ito ay good na ito. Magulo yung aking tester, ayaw minto. Yan, wirings natin ito. So ang pinaka problema lang nito ay yung isang linya na nakalagay dito sa fuse ay natanggal. Tapos itong dalawa na nakakabit dito sa dalawang linya sa kulay dilaw ay nag-uumido, kaya wala tayong nare-reading. So yan, bali wirings natin ulit. Tulin lang natin, balatan natin ito. Yan. Tapos wirings natin. Hahatiin ko lang muna ito. Yan, yung kalahati ipupulupot ko dito sa dalawang hibla. Ito yung magiging common. Dapat ipupulupot mo ito doon sa walang doon sa walang tawag niyan, walang kiss-kiss. Yan, ay babalutan ko muna ng tanso itong aking unang pinulupot. So ito, yan, ito yung aking ipupulupot. Ito ay tanso. Ang purpose ko naman ito, para mga paghinang ko ay maayos yung pagkahinang, kaya pinupuluputan ko siya ng tanso. Yan yung aking purpose nito, kung bakit ko ito pinupuluputan. Puputulin ko lang yung dulo nito. Ganon din itong aking idinugtong or yung pinulupot. Ayan. Tapos hinang natin yan para maganda ang pagkakapit. Ayan. Tapos itong dalawang hibla, yan ay kahit magkabaliktaran yan. Ganon din, hinati ko lang din ito. Tapos pupulupot ko dito sa walang kiss-kiss. Yan, tapos pupuluputan ko ulit yan ng wire mamaya. Yan, ganun din ito. Dugtong na natin. Ayan, dito pa rin sa walang kiss-kiss, dapat doon tayo magpulupot. Ayan, tapos pupuluputan natin ito ng tanso bago natin hinangin. So yan, mayroon ako ditong tanso. Pupulupot lang natin ito dito para magiging maayos yung paghinang. Pupuluputan natin ng tanso. Yan, tapos putulin natin. Ganon din tong isa. So yan, tapos sinangin natin. Naputol na. Kunti na lang tong aking soldering lead. Yan. Tapos tester natin ulit. Ito ay magiging maayos na ang pag-reading nito dahil nakahinang na. On lang natin. Select natin to sa OL. Yan, tingnan natin. Yan, mayroon tayong nare-reading na 27. Dali lang ha. 26.3. Yan. Dito sa kabila.
Ay, hindi pala kita. Dito, 26.3. Ayan o, 26.3. Tapos dito, kaso hindi magkaparehas kagwang mataas tong isa, hindi pwede ito. Nako, patay tayo dyan. Hindi magkaparehas. Pero mayroong hindi magkaparehas mga kabutingting na umaandar pa rin. Check ko lang dito kung mayroon bang nag-uumido pa. Baka mamaya ay may nag-uumido. Mayroon nga, ito Yan. Kukuha lang ako ng toothbrush. Toothbrushan muna natin yan. So yan, bali ito na yung toothbrush natin. Toothbrushan muna natin ito. Mayroon kasing pumuti. Hindi ito nag-uumido. Wala nang nag-uumido mga kabutingting. Wala na. So try natin. Kahit hindi siya magkaparehas ng reading, sinabi ko sa inyo, kahit hindi yan siya magkakaparehas ng reading, ay pupwede pa rin yan na aandar pa rin. Ang palatandaan lang, kung hindi siya okay, magiging ganito ang tunog sa pag-andar ng motor pag ito'y paandarin natin mamaya. Pag gumanon ang tunog, ay wag mo na ipilit dahil sigurado ang motor niyan. Hindi natatagal yan ang motor niyan. So sakluban lang natin ito. Yan. Yan, bali ito itatali ko muna mga kabutingting. Yung pagtali nito hindi ko na ipapakita. So yan, bali naitali ko na mga kabutingting. So bago natin ito i-assemble, siyempre ititester muna natin yan. Baka mamaya nung pagtali natin ay mayroon tayong napatid ba, nahibla, ay hindi na naman ito kagana. Ayan, tester lang natin ulit. Ayan, mayroon tayong nare-reading na 26 or 25.7. Hindi pare-parehas. Dito ay masyadong mataas. Pero sabi ko nga, kahit yan ay hindi magkapares ang number, ay pwedeng magiging good yan. Doon tayo sa actual magbabase. Halimbawa, kung yung sinabi ko kanina, pag ito ay tumunog na ganito, yung parang gumaganon, ay wag mo na ipipilit yan. So ito yating i-assemble. Yan, dalangisan pala muna natin yung foam. Kita ba? Hindi pala kita yung aking ginagawa. Tagagwang. Yan. Tapos, ganon din ito. Lalangisan din natin. Pati shafting. Ganon din ito. Simbol natin. Ayan. Balik natin yung apat na rematsi. Ayan, tama na muna yung dalawa. Testing muna natin. Kung andar daw, sabi ni sir. Ayan, lagay natin yung pulya para makita nyo na kung gagana ba to or sasabog. Huwag lang muna natin masyadong higpitan. Ayan. Tapos kuha tayo ng plies. Ayan sir, ito lang sir. Gamitin natin itong kapasitor na sinasabi ng unang tumingin nito na kapasitor ang problema. Ang may-ari kasi nito yung anak ni sir. Hindi kasi alam yata na ano ba, na mayroon siyang kilala na manggagawa. Si Inting Butingting. Ayan. Tapos kuha tayo ng extension. Ayan. So ito na yung extension. So tingnan nyo na lang at pakinggan nyo yung kanyang tunog, kung ito ba ay gaganito ang tunog. Yan, pag gumanyan ang tunog ay hindi pwede yun. So itong mga ganitong pamamaraan ay wag, kung sakaling gagayahin nyo ito ay konting iba yung pag-iingat lang dahil medyo delikado. Yan, siksik lang natin ito. Ayan, napakaganda pa ng tunog nyan mga kabutingting at dadalawa lang ang tornilyo nyan or ibinalik kong rematche. Ayan gumagana na. Dito sa kabila, ayan napakatining. Yun yung sinasabi ko, kahit hindi magkaparehas yung number niya ay
ano yan, gumagana pa rin siya. Ayan. So, i-rematch ko lang lahat. So, tanggalin ko muna itong aking ibinalik na pulya. Yan. Mayroon din kasi akong maraming na-encounter na ganito na hindi ko lang ibinabahagi na tawag niyan. Kahit hindi siya magkaparehas ang reading ay gumagana pa rin yan. Ayan. Ilan na yung paluwag sila nagagawa? Gamay mo na sir? Ha? Gamay pa. Kamay pa? Oo, 13K pa. Ha? 13K. 13K? Oo, gamay pa lagi. Sana ba yung isa? Ano diyan? Naman lagi sa ako. Wala yata yung hindi. Nawala yung isang rematch siya. Sana ba yung app? Dali. Yan lang mga kabuting-ting at nawala yung isang rematch yung kagwang. Ano to? Ano to yan? Wala na yung rematch eh. Pero nandito lang pala ang kagwang na rematch eh. Yan, shout out sa lahat ng mga master nito. Dahil ako hindi naman ako master nito, nakikipag ano lang, sapalaran lang. Palaran. Sabi ni Sir ay sapalaran nga lang daw. Ayan, okay na yan. Matindi. Motor. Ilawon. Ulitin natin at para marinig nyo na wala talagang ingay nito mga kabuting-ting. Kung sa baga napakatahimik ng motor nito pag umandar. Sige, karang buhay. Nadira ba ko maniod to mag eleksyon. Wala na litso. Okay, naday ko na eleksyon. Kaya ma'am, joke na to ma'am. Yan, tester. Tester. Testing natin ulit. At pakinggan nyo kung ayan ba ay napakatahimik. Ilalapit ko lang yung camera dyan at hindi ko na ipapakita yung pag-siksik dito. Basta pakinggan nyo lang. Pag kumarito ang tunog, ay hindi, huwag na rin ipipilit. Yan ha. Ayan o. Oh, napakaganda ng tunog. Yan o. Oh, dito sa kabila. Oh, yan o. Napakaganda ng tunog. At wala kayong naririnig na ganito. Oh, ganyan. Yung parang nagkakak. Pag nagkakak ay wag nyo nang ipilit yan. Dahil siguradong mapabakdab lang kayo yan. Yan, higpitan na natin ito. Pilitin na natin ito, tatanggalin. Ayan. Okay na itong sa washing. Saka kumakawa bukuan. At meron ng biskwit at saka tubig. Pero mamaya na ito titirain natin. Hanggang dito lang yung video natin muna mga kabuting-ting. At gagawin ko itong may part 2 pa. Dahil napakahaba itong video na ito mga kabuting-ting. Lahat kasi ng ginawa ko ay binidyo ko. Kaya abangan nyo na lang yung part 2 mga kabuting-ting kung magawa ba ito lahat. So yan, kung nagustuhan mo itong video na ito mga kabuting-ting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video.